Hello mga kaiklabong! At para naman sa ating Japanese cheesecake recipe, tara na at panoorin mo na to. Ang una muna natin gagawin ay maglalagay tayo dito ng 5 egg whites. Bali, ang gagawin natin dito ay gagawa tayo muna ng merengue. Gumamit na rin pala ako dito ng hand mixer. Dito nga sa ating egg whites, kailangan lang natin ito magkaroon ng bubbles. At kapag ka nagkaroon na siya ng bubbles, tsaka naman natin ilalagay yung ating 1/4 teaspoon na cream of tartar. At pwede rin naman kayo gumamit dito ng lemon juice kung wala kayong cream of tartar. Ang next naman na ilalagay natin yung ating granulated sugar. At dito nga sa paglagay natin ng granulated sugar, madalas ko nga sinasabi sa inyo kapag ka gumagawa kayo ng merengue, ay dapat dahan-dahan lang sa paglagay ng granulated sugar. Bali, yung nilalagay ko nga pala dito ng granulated sugar ay 1/4 cup lang. At pagkatapos nga natin mailagay yung ating granulated sugar dito, bali, itataas naman natin yung ating electric mixer dito. Bali, high speed natin siya. At kung mapapansin nyo, unti-unti na nagkakaroon ng volume yung ating egg whites dyan. Okay, dito nga sa pagtetest natin sa ating merengue, dapat makita ninyo kapag gumagalaw pa siya. Since iniikot-ikot ko at gumagalaw pa nga to, kailangan i-continue pa natin siyang gamitan ng electric mixer. At ang ibig sabihin kasi niyan, hindi pa stable yung ating merengue dito. I-continue lang natin to hanggang sa maging stable yung ating merengue. Bali, ganito naman ako mag-check. Normally, binabaliktad ko lang yan. Ibig sabihin, kapag stable na, hindi yan malalaglag. Tapos, iset aside muna natin yan. At para naman sa ating butter cake mixture, meron nga itong 5 egg yolk. Sunod ko naman nilagay yung ating 1/4 cup na granulated sugar. 1/4 cup na unsalted na butter. Hahalu-haluin lang muna natin to hanggang sa matunaw natin ito yung granulated sugar. Next naman na ilalagay ko dito yung ating 2 tablespoon na cornstarch. Ilalagay na rin natin dito yung ating 1/4 cup na all-purpose flour at saka yung ating 1/2 cup na milk. Kapag nga nailagay na natin yung ating milk, halu-haluin na natin to ng maayos. Dapat wala na siyang mga buo-buo dyan at smooth na rin yung ating butter cake mixture dyan. Bali, next na gagawin natin ay pagsasamahin na natin tong ating merengue dito sa ating butter cake mixture. Pero bago ko nga inilagay yung ating butter cake mixture dyan, gumamit pa rin ako dito ng strainer para ma-make sure lang natin na wala na talagang buo-buo yung ating butter cake mixture dyan. At para super smooth yung ating butter cake mixture din dyan. At pagkatapos ka natin mailagay yung ating butter cake mixture, gumamit nga pala ako dito ng spatula. Sayang naman kasi kung hindi natin sisimutin, di ba? Dito nga sa part na to, may nakalimutan talaga akong ilagay. Alam nyo kung ano? Yung ating cream cheese. Lutang yarn. At dahil nga masasayang naman yung video ko kung hindi ko ipapakita sa inyo, no? So anyway, ganun talaga. Minsan nagkakamali tayo. Bali, tinransfer ko nga lang to sa ating 8x8 na baking pan. Bali, naglagay rin ako dito ng parchment paper. Pagkatapos nga, gumamit lang kayo ng stick dyan para naman ikot-ikutin nyo. Baka malay nyo may mga buo-buo pa dyan. Then after nyan, ang gagawin naman natin ay ipapagpag lang natin to ng 3 beses. At bago pala natin to i-bake, dapat naka-preheat na ang inyong oven. At ang temperature na ginamit ko pala dito is 170 degrees Celsius. At normally, binibake ko lang to ng mga 35 to 40 minutes. At take note nga pala, kapag luto na yung ating Japanese cheesecake dyan, mas maganda na ilagay nyo kaagad siya sa may cooling rack. Actually, pwede na nga itong kainin. Tapos bigla ko naisip na what if maglagay na lang ako dito ng konting fruits. Kaya gumamit ako dito ng 1 sachet na gelatin. Tapos naglagay rin ako dito ng 1/4 cup na hot water. At pagkalagay nga natin ng hot water dito, dapat haluin natin to kaagad. At para matunaw rin natin yung ating gelatin dyan. Tapos, pagka natunaw na nga itong ating gelatin dyan, iset aside lang muna natin to sandali. Yung mga oras kasi nito, parang gusto ko ilagay na lang sa may fresh mango itong gelatin natin. Pero naisip ko na i-assemble ko muna yung fruits dyan, tapos bago ko lagyan ng gelatin, para nakaset na siya. Parang ganun. Okay. Wala talaga sa plano to. Gawa-gawa ko lang to. At pagkatapos ko niligay yung ating fruits, niligay ko na rin yung ating gelatin dyan. So, ilalagay muna natin to sa ating refrigerator. Kahit at least mga 3 hours lang para naman mag-set lang yung ating fruits dyan at saka yung gelatin. At nung okay na nga yung ating Japanese cheesecake dyan, kinuha ko na nga to. At syempre, kailangan na natin tumatikman kasi excited na nga akong tikman to. Alam mo naman, Japanese cheesecake. At kahit na nga hindi ko pa nga nalagyan ng cream cheese to, Japanese cheesecake pa rin ang tawag ko. Mag-i-imagination na lang muna ako ngayon. At sana may natutunan pa rin kayo sa video ko ngayon, kahit na nga wala tong cream cheese. Charot. Ayun kasi nagmamagaling. At pwede na rin para kang kumakain ng regular cake.
Kaya nga may kasabihan, never stop learning. Salamat po sa panonood, sa uulitin. At syempre kakainin ko talaga to kahit wala pa tong cream cheese. Yum yum!